Hi guys, kumusta kayo dyan? Si Vino ito at welcome back ulit dito sa aking channel. Sa video na to ay gagawa tayo ng bagong Termux tutorial. So, basic ito. Kasi nakikita ko marami pa rin nanonood sa mga Termux videos natin. So, naisipan ko gagawa ako ng series na kung saan mag-tutorial tayo ng mga Termux commands from basic to advanced. And mag-start tayo sa pinaka-basic, which is the package management, na usually yun yung pinakaunang ginagawa natin sa Termux after installation. Dito sa package management, meron tayong 5 command na itatakel, which is the package update, package upgrade, package install, package uninstall, and package list installed. So, itong 5 ito, sapat na ito para maintindihan natin kung paano nagkakaroon ng mga application sa loob ng Termux at makakapag-install, uninstall. So, mag-start na tayo at magbubukas na tayo ng Termux app. Kapag fresh na install ang inyong Termux, syempre kailangan i-update natin. So, ang command doon ay package update. So, ang ginagawa nito is package update. Ina-update nito yung repository, yung source list file, para kapag merong mga bagong version na ginawa yung mga developer ng application, ma-update dito sa loob ng Termux. Hindi pa ito yung mag-i-install or upgrade, iba na yun mamaya. So, package update muna tayo. Then, yun, pkg update, ganun lang, pkg space update. Depende sa internet kung gaano ka bilis. Syempre, pag mabilis, madali lang ito matatapos. So, makikita nyo dito na meron daw 41 packages na kailangan i-upgrade. So, para makita yon, pwede natin tingnan kung ano-ano yung mga application na yon. So, apt or ito lang naman yan, apt list, then dash. Sinabi naman dyan, ito. Yan. Gagayahin nyo lang yan. Apt space list. Pwedeng kopyahin nyo na lang yan. Upgrade or i-type. Upgrade then enter. So, ito daw yung mga packages na kailangan ma-upgrade. Yan. So, para ma-upgrade natin or ma-update natin yung mga packages na to, kailangan natin i-type yung pkg or package upgrade. So, yan yung pagkakaiba, no? Yung package update, i-update nyo lang yung list. Dito naman sa package upgrade, as in, i-install nya or i-upgrade, reinstall nya yung mga bagong version na application. So, dito, magtatanong niya siya, 41 upgraded, kailangan bang i-continue? Syempre, kaya nga nag-upgrade tayo. So, i-yes lang natin yan. For example, meron tayong Python na application. Kung gusto natin may bagong release si Python ng version, for example, Python 4 na. Kaya meron pa lang tayo is Python 3. So, kailangan natin i-package update para ma-update yung repository natin or yung list of sources. Then, after nyan, saka na natin siya ita-type yung package update or package install. Okay, medyo matagal to kasi marami, no? Fast forward na lang natin. Just to clarify pala, no, yung package upgrade, ang ina-upgrade nito ay yung mga existing na application na naka-install sa inyo dito sa Termux. Kung wala pang naka-install, for example, si Python, hindi pa siya naka-install,
So, kapag nag-package upgrade, hindi siya i-update kasi wala pa naman naka-install. So, ang i-upgrade niya lang ay yung mga currently installed application. Kapag nakikita nyo na to, yung progress, ito na yung nag-unpack na at nag-install na. Kanina, downloading pa lang yon. Ito, medyo mabilis na to kasi ito installation na. Syempre, kapag mabagal internet, mabagal din yung download. Okay, dito sa tanong dito, no, kung kailangan ba natin i-keep yung current version. Ang default nito is N, no. Syempre kailangan ma-update siya, 'di ba? So ino-no na lang natin, enter na lang natin 'to. Okay, tapos na yung package upgrade. Ibig sabihin niyan yung mga installed na yung currently installed na application ay updated na into a newer version. So nagawa na natin yung package update, package upgrade. Ang gagawin naman natin ngayon ay mag-install tayo. So for example, wala pang Python. Tingnan nga natin kung may Python na to. So wala pang Python. Not yet installed. So kung gusto natin tong install, napakadali lang kasi package install lang naman. So ita-type lang natin dito is pkg install package install, then yung Python. Pwede na yan kahit wala yung version. Kung ano yung name ng application, yun na yung install natin. So, ganyan. So, meron siyang mga kailangang install din maliban sa Python. So, i-yes lang natin yan. Of course, depende ulit sa internet. Kung mabilis, installed agad to. Pag ganito, okay na siya. Wala nang error. Makikita nyo naman, pag may error kasi, lumalabas naman yan dito banda na may error. So, ibig sabihin yung installation natin ay successful and completed. So, yung Python, dapat nag-exist na siya, yung command ng Python. Tingnan natin, pati yung version. So, latest version naman siya, Python 3.12.8. Okay. So, ito yung command sa pag-install, which is pkg install, then yung name ng package. Punta naman tayo sa pag-uninstall or pag-uninstall, pag-delete. So, ang command is pkg space uninstall. Yan, kabaliktaran lang nung install. So, uninstall. Then, yung package name, which is kunyari yung Python, i-uninstall natin. Then, yes ulit. Yun, na-uninstall na siya. Tingnan na nga natin kung natanggal nga talaga. Wala naman error. Ayan o. So, wala na yung Python command. Na-uninstall na. Yung pinaka-huling command ay yung package list installed. Ito naman ay yung command kung saan ililist down nyo lang yung mga na-installed na mga package. Ganun lang din kasimple. Ano ba yung mga currently installed na mga packages? So, ito yon. Yan. So, wala dyan si Python, di ba? Element, kasi tinanggal natin. OP. Yan. Try natin ulit install yung Python. Kung makikita natin, mabilis na lang siyang na-install kasi na-download na yan. Installation na lang. So, check natin, i-list installed natin. So, dapat nandyan na yung Python.
Ayan, nandyan na. So, yan lang yung mga command na commonly ginagamit sa package management.